Magandang gabi. Ang tatalakayan natin ngayon ay wikang Filipino sa lipunan. Nailalahad ang iba pang isyong papapanahon ukol sa kalagayan ng wikang Filipino sa pamamagitan ng mga papel at opinyon ng mga kritiko o scholar. Nakabubuo ng teoryang nakatulong sa pagtuklas sa suliraning kinakaharap ng wikang Filipino at solusyon ng temporaryo o permanente man na hakbangin. Nasusuri ang mga sitwasyon at pagbabalagtas ang ilang suliranin, gayon din ang ilang pagninilay sa kalagayan ng wikang Filipino upang mabuo ang pagpahalaga sa wikang pambasa ng Pilipinas. Wikang Filipino at ibang usapin issue. Sa kahit na anong wika ay may ilang usapin at issue ng kinakaharap, lalo na sa wikang Pilipinas sapagkat ito ay bata pa. At sa isang aspeto, pagsusuri ang sani at epekto mula sa negatibong o positibong pagpapagong bihis ng pambansang wika ng mga Filipino ang Filipino. Binigyang dalumat ng ilang scholar ang mga usapin o issue ng ito sa iba't ibang aspekto, akademya, global at kultural. Dahil sa wikang Filipino ay umiinog sa iba't ibang larangan ng nakaapekto sa kaisipan ng bubuo ng mga ideolohiya, may lalapat at ipian at pamumuhay ng mga Pilipino. Sa global na aspekto, binibigyang diin na ni Dr. Bienvenido Lombera at ang banta ng globalisasyon sa kalagayan panlipunan, kabuhayan, edukasyon, lalo na sa wika. Sinipat niya ang mga sanhi at epekto ng ilang tiyak na sitwasyon na epekto sa globalisasyon ng lipunang Pilipino. Ilan ang sa mga sumusunod ay ang kanyang mga punto sa wikang Filipino at banta ng globalisasyon. Ang pangakong borderless world at realidad ng borderless world. Ang borderless world o mundong walang hangganan ay tumutukoy umano sa patay ang kakayahan sa bawat estado na kamtin na ang kaunlaran. Ibig sabihin, anuman ang ihain ng ibang bansa para sa ibang bansa ay palitan itong magaganap sa pamamagitan ng kapitalismong umiiral sa buong mundo. Kaya ang gayong definisyon at sitwasyon ay iniharap sa lahat ng bilang globalisasyon. Ang mga pangakong ito ay maningning na haraya para sa mga estadong nahihirapang magpaunlad dahil sa mga kapitalistang bansa. Sa pang konseptong ito ay kinakabilitunaan para sa lahat sapagkat ang pangako ng pagiging borderless at utopian inihalatag ay may kaakibat din dystopia para sa karamihan, lalo na sa wikang pambansa. Ang mga pangakong ito ay siyang nagbibigay rin ng epekto sa kaisipan, sistema, pangkabuhayan ng mga Pilipino, ekonomiya, lalo na sa wikang Filipino. Ang hain ng mga kapitalistang bansa ay mga pangakong konsepto sa globalisasyon. Ilan sa halimbawa ay ang pagtulong ng mga kapitalistang bansa, pagiging ligtas sa kapaligiran, pagsasagalang ng karapatang pantao at iba pa. Kaya nga, ani ni Bienvenido Lombera, sa larangan naman ng ekonomiya, ang paggigiit na tanggalan ng proteksyon ng batas ang mga kalakal na Pilipino sa ngalan ng pantay na pakikipagkompetisyon at ang epekto sa pakiksabayan sa Pilipinas sa globalisasyon ay isang sakripisyo sa maraming bagay, kahit pang pinakaugat sa pagiging pekulyar na lahi, kultura at wika. Epekto sa edukasyon ng globalisasyon. Sa pagsabay rin ng Pilipinas sa globalisasyon ay nagkaroon din ng isang kalituhan at hindi matibay na nasyonalismo dahil sa edukasyon pa lamang ay nagkaroon ng pagtatanim na sa kaisipan ng mga susunod na henerasyon ang sistema dapat sundin para sa pagpakompetisyon ng bansa sa globalisasyon.
Binigyan din ni Dr. Bienvenido Lumbera ang apekto nito sa edukasyon. Bahagi na pananalakay na iyan ay paghimasok ng World Trade Organization sa edukasyon. Ang reforma ng curriculum sa simulan sa pagka-akademya taong ito ng Departamento ng Edukasyon ay malinos na tinabas upang isunod sa padrong globalisasyon. Tumutugon ang basic education curriculum sa pamamagitan pangangailangan ng mga lipunan maunlad ang mga industriya at teknolohiya para sa mga marunong bansa ng instruksyon at sumunod dito upang ang assembly line ay maayos na mapakilos. Dahil sa nais ng ating gobyerno ang sistema ng edukasyon upang makapagpalitaw ng mga kabataan marunong ng mga simpleng English. Nang simpleng pagkukwenta at ang simpleng siyensya, halos ay talaga na ito ay darating sa henerasyon ng kabataang Pilipino sa pagiging manggagawang at lakas at talino at pagsasamantala ng mga dayuhang empresa dito sa Filipino at maging sa labas ng bansa. Ang wikang Filipino at ang banta ng globalisasyon, Dr. Bienvenido Lumbera. Siya po nagsabi nito. Sa kadahilanan, kailangan makipagsabayan ng Pilipinas sa globalisasyon ay kailangan din palitan ng ilang sistema ng pang-edukasyon alinsunod sa mga bansa na ngailangan ng lakas na paggawa ng mga kapitalistang bansa. Sapagkat iba ang rekisito ng mga nasabing bansa, kailangang isabay rin ng mga Pilipino ang standardisadong edukasyon mula sa ibang bansa in standard education. Lalo kung ito ay maunlad ng bansa kahit pa pagkalimot ng identidad ng isang Pilipino ay dapat gawing parang pangakong pag-unlad. Ang ibig sabihin nito means sa pagsasabay ng Pilipinas sa globalisasyon, may mga sakripisyong mawawala sa ating kultura kasi naitanim na ang mga bagong wika galing sa ibang bansa in-apply doon sa mga bagong edukasyon natin. Ang edukasyon ay ang isang ring para madaling maitanim sa isipan sa sumusunod na henerasyon. Ang kaunlaran ng pangako ng globalisasyon kaya kahit ng mga nasyonalismong ay nalilimutang itanim sa gayong paraan hindi direktang ngunit may napakalaking dulot sa ibang bansa at ekonomiya. Yun na po yung sinabi ko. Kabuhayan. Maging sa kabuhayan ay hindi nakakaligtas sapagkat ang negosyo inilatag o umiiral mula sa mga kapitalistang bansa ay mas maunlad sa pamamagitan ng pagkapit ng mga Pilipino sa malalaking negosyo mula sa ibang bansa. Kaya inilahad pa rin ni Dr. Bienvenido Lumbera ang lohika. Sa akin po, sa aking pananaw, patriotism, love your own. Sa larangan ng wika, sa larangan ng musika, dapat tayo magtangkilik sa ating mga OPM, original Filipino music. Kahit wag na yung mga dun sa mga Korean or mga K-pop kasi hindi naman natin naintindihan yun. O yung English is yung mga English or mga kantang galing sa Amerika o sa British o Australia, okay lang yan. Pero yung mga K-pop or Chinese or not even Japanese is parang may distant pa, pero yung Korean medyo nakatanim na sa atin ng mga kabataan ngayon ang K-pop, pero pinakinggan nila kaysa pinakinggan yung mga OPM. Hindi yan maganda. Dapat talaga mahalin natin ang sarili nating mga musika. Sa katunayan, hindi kayang makipagkompetisyon ng mahihinang ekonomiya sa kanila. Kaya sa kaunlan nilalaman ng mga local competition ang wikang Pilipino at ang mga banta ng globalisasyon.
ayon nito kay Dr. Benvenido Lumbera. Epekto sa political na aspekto. At dahil sa politikong gobyerno o pamahalaan ang namumuno sa bansa, ang pakikigsabayan sa globalisasyon ay pangangailangan din sumabay ang elitistang nangingibabaw sa bansa, lalo na sa pakikipag-ugnayan sa mauunlad na bansa. Ang kaisipan ng gobyerno sa globalisasyon ay nakakapekto na sa pamumuno, lalo sa paghihimasok sa edukasyon, sa pagtanim sa sistema, sa pagkalimot ng pagiging Pilipino sa ngalan ng ikaunlaran. Nagkaroon ng pagsuspende sa kaalaman pangkultura para sa sariling pagdevelop ng bansa sa pamamagitan ng wikang pambansa. Bantay sa impormasyon ni Dr. Benvenido Lumbera na magkaroon ng seminar sa Copenhagen, Denmark noong 1996 na inorganisa ng United Nations World Summit for Social Development. May isang serye na tinalakay kung paano madaling uunlad ang isang lipunan, lalo na ang paglakas ng kapitalismong global. Yung Pilipinas kasi sa akin, is marami ng ayon sa ating history. Marami na kasing sumakop sa atin, yung mga Espanyol, Hapon, Amerikano, Espanyol, Amerikano, Hapon, tas balik naman yung Amerikano. Marami kasing sumakop sa atin, kaya yung kaugalian ng bawat Pilipino ay halo-halo, wala nang parang originality. Yung Japan at Taiwan, mauunlad na mga bansa yun, at preserve talaga nila yung kultura at mga lingwahe nila. Hindi sila nagpadala dun sa mga lingwahe ng mga Ingles o kaya mga Latin o mga ibang lingwahe. Sa kanila lang. Yun ang maganda. Dapat sana yung Pilipinas, yun ang dapat ginawa. Isinama rin ang dapat sa pakigsangkot ng intelektual na may makitid na pananaw sa pagtuon lamang sa espiralasyong pinili. Kailangan hindi lamang sa lahat ng pagkakataon ay nakatuon lamang sa espirasyon. Dapat ay may pagbigay rin ng halaga ng wikang pambansa sa pamamagitan ng paggamit nito sa ilang diskurso upang mapaunlad at magkaroon ng isang matibay na kontemporaryong lipunan gamit ang wikang pambansa. At dahil sa puntong ito, inilahad niya ang kanyang sipat at hinuna ang magbibigay daan kung papaano makasasabay ang wikang Pilipino sa globalisasyon na sa nagbabagong panahon, at narito ang sumusunod. Ang espasyo na bukas at humihinging pasukin ng mga Pilipino ang tumatangkilik sa wika at panitikan, ang wika Filipino at ang banta ng globalisasyon, ayon kay Dr. Benvenido Lumbera. Ang paghain at pagbibigay ng oportunidad at suporta sa wikang Filipino upang magkaroon ng pagtatangkilik dito tulad ng kulturang Filipino at panitikan ng naglalahad ng anumang bagay kakalos ng kulturang Filipino ay malaking impluwensya sa aspekto ng kaisipan. Nationalismo ang magiging sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng espirasyon at wikang Filipino. Makakasabay ang globalisasyon. Sa tuwing pinagyayaman ang wika ng panitikang katutubo, may lakas ng pinakikilos sa kalooban ng Pilipino na paggamit ng panlaban sa pagkaakit ng globalisasyon. Ang wikang Filipino at ang bata ng globalisasyon, ayon din pa rin kay Dr. Benvenido Lumbera.
Nakasaad sa batas ang pagpapaunlad sa wikang pambansa. Nangahulugan din ang pagmatibay rin ng wikang panitiang katutubo ay pagpapatibay rin ng wikang pambansa. Yun na po yung sinasabi ko. Ang pagtatak ng kamalayan, hindi lamang bilang isang tao ay nais umunlad pagkos sa kamalayan din ng isang buong bansa, dala-dala ang wika ng kulturang itinuro sa kasaysayan. Sa pamamagitan ng wikang Pilipino, mas magiging matibay ang kamalayan ng mga Pilipino para sa lipunan at bansa. Hindi sapat ang natutuhan lamang sa paralan. Initiative. Ano yung Tagalog sa initiative? Parang natural lang yun sa tao ang initiative. Dapat talaga. Hindi lang lahat natutunan natin sa paralan. Dapat natutunan natin sa mga experience po natin at saka yung mga nakikita natin sa paligiran pang araw-araw. Ngunit ang pagdadala ng kahalagan ng filosofiyang magbibigay ng kahulugan bilang Pilipino na haharap sa hamon ng globalisasyon. Bilang conclusion, ang globalisasyon ay isang kabalintunaan at isang napakalaking hamon sa Pilipino at wikang Pilipino. At upang maging epektibo ang pakikisabay nito ay magkaroon ng malalim na suri sa wika at kultura upang magamit ang pagkikighamok sa globalisasyon. Sa edukasyon ay hindi may aalis ang dalawang lingwaheng umiiral sa mga kurikulum at mga signature, at ito ang Pilipino at Ingles, sapagkat naging bahagi na ito ng wika ng mga Pilipino, kaya maging sa pamahalaan, karaniwang diskurso at iba pang sitwasyon ay mapapansin ito. Ngunit ayon sa batas, dapat paunlarin o kultiba ang wikang pambansa sa pamamagitan ng mga katutubong wika para sa pagtukoy at paglalahad ng identidad ng mga Pilipino. Ang mga suliranin na ikinaharap ngayon ay ang paglalapat ng wikang Pilipino sa ibang larangan o espesyalisasyon, partikular na sa agham o pag hindi lamang nakatuon ang mga intelektual sa paniling espesyalisasyon at pagpapaunlad lamang ng mga pansarili. Panahon ng mga Amerikano nang ibahagi at ituro ang ilang asignatura tulad ng agham sa kadimaya ay nasa medium na lingwaheng Ingles, kaya mahirap nang tanggalin ang nasabing sistema. May mga dahilan sa pananatili ng wikang Ingles sa agham sa Pilipinas, kaya hindi halos magamit ang wikang Pilipino sa paglalapat nito sa agham, at ito ang mga sumusunod. Ang pananatili at pagturo ng mga Amerikano ng wikang Ingles sa mga Pilipino na naging parte na sa lahat ng aspekto, kahit pa sa pinakasimple hanggang sa pinakakomplikadong paraan, tulad na lamang ng mga simpleng pakikipagkomunikasyon, politika, pakikipagkalakalan at edukasyon. Dahil may pagbabansag na ang wikang Ingles ay wikang international, ay nagkaroon din ng layunin para sa internalisasyon o sa pagsabay rin mismo sa lokasasyon gamit ang wikang Ingles. Pangunguna ng mga Amerikano pagdating ng siyentipikong pananaliksik, ang pagtatatak sa isang wikang Ingles ay wikang o wika ng mga elite at intellectual. Maraming nagsasabing scholar na mas magiging epektibo ang pagkatuto ng isang individual kung ang medium na lingwaheng ginagamit ay sariling wika, sapagkat mas magiging madali ang pagkatuto maliban
Parito ang wikang kinagisnan ay mas malaking dulot sa mga kabataan. Kung papansinin, karamihan sa kabataang Pilipino ay hindi ginagamit ang wikang Ingles sa karaniwang pakikipag-usap. Ibig sabihin, ang konsepto sa agham ay tinitignan na lang bilang hiwalay na impormasyon o halos hindi makita ang lapat nito sa realidad ng buhay. May ilang solusyon upang hindi maiwan ang wikang Pilipino sa papel ng ibang signaturang ang medium ay ang wikang Ingles at para sa mabisang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang pagtuturo ng mga konseptong konteksto sa pamamagitan ng wikang Pilipino sa pananaliksik ng mga scholar tulad ni na Brown at Royo ng Stanford University noong 2008. 2008 ay inilahad nila ang epektibo pagtuturo ng agham sa pamamagitan umano ng content first sa pamamagitan ng natural o karaniwang wikang ginagamit ng mga mag-aaral at lumabas sa pagtataya at pagtatasa ay naging mataas ang nakuhang marka ng mga mag-aaral. Pati sa pananaliksik na ito ay halos ganito rin ang naging pananaw ni Quena Lee Chua, dalog guro mula sa Ateneo de Manila. Hindi likas ang ating wika para sa teknikal na bagay. Huwag natin persahin. Dapat maging katulong ang mga Pilipino sa pag-unawa sa agham at matematika, hindi sa gabal. Tanggapin ang taglish na pagtuturo English para sa teknikal na konsepto at Pilipino sa pagpapaliwanag anya. Ang pagpigil sa makiting na pagtingin sa wikang pambansa at pagtuturo ng mga konsepto batay sa karaniwang wikang ginagamit ng mga Pilipino. Gayon din ang karanasan, edukador ang may malaking impluwensya sa pagpapahalaga ng wikang pambansa. Kung tuturuan ang mga kabataan ng mga konseptong gamit ang natural na wika ng hindi nangahamak sa kakayahan ng mga mag-aaral sa wikang Ingles ay mas madali ang pagkakaunawaan ng parehong panig. Ang pagiging bukas din ng mga espesyalisado sa ibang larang sa paggamit at pagpapatid ng mga salitang may pagtumbas sa wikang Pilipino ay mahalaga rin ang maidudulot. Maging malalim ang pag-unawa ng mga susunod na henerasyon kung ang pag-unawa at paraan din ng pagtuturo ng mga guro kahit na ang medyo ay mas malalim upang magkaroon ng makabuluhang dulot ng gamit ang wikang Pilipino. Impormasyon at argumento ukol sa CMO 20 series 2013. Ang CMO series 2013 na may paksang General Education Curriculum, Holistic Understanding, Intellectual and Civic Competencies ay kautusan mula sa lalong mataas at edukasyon, Commission on Higher Education. Sa pamumuno ni Dr. Patricia Lekwanan, naglalaan ito ng mga provision at ilang pagbabago sa curriculum sa kolehiyo na ang naglalayon umanong magkaroon ng focus ang mga mag-aaral sa kolehiyo sa mga
kaalamang dapat tutukan na may kinalaman sa kursong kanilang pinag-aaralan. Maliban pa rito, ay dapat matutuhan ang mga aralin base sa katotohanan at kompetensyang dapat taglayin ng mga mag-aaral sa hinaharap. Ang CMO 20 Series 2013 ay naglalabas ng curriculum na ang asignatura sa pangkalahatang edukasyon na nasa 36 na unit at ang mga sumusunod ay hinati sa mga sumusunod. 24 unit na kursong na kinabibilang ng mga sumusunod. Understanding the self o pag-unawa sa sarili. Reading in the Philippine history or mga babasahin hingin sa kasaysayan ng Philippines. The contemporary world or ang kasalukuyang daigdig. Mathematics in the modern world. Matematika sa makabagong daigdig. Purposive communication. Malayuning komunikasyon. Art of precision. Pagpapahalaga ng STEM. Science, Technology, and Society. Agam, teknolohiya at lipunan. Ethics. Etika. Siyam. Na unit na elektibo. Tatlong unit tungkol sa buhay at akda ni Rizal batay sa mandato ng batas. Kung mapapansin, ang asignaturang Pilipino ay tinanggal na sa pangunahing asignatura sa pangkalahatang edukasyon or general education. Ngunit ayon sa CHED, ang asignaturang Pilipino ay maaaring ialok ng mga universidad bilang isang elektibo sapagkat ang mga aralin mula sa kolehiyo ay ibinaba na sa senior high school at ito ay hindi sinang-ayunan ng tanggol, wika at iba pa. Matapos ilabas ng CHED, ang CMO 20 Series 2013 ay agad na sumagot at dinala ng tanggol at wika ang iniba pang mga scholar at universidad sa Korte Suprema ang usaping ito. Nang mag-aaral ng mapag-aralan ang nasabing lagay ng curriculum ay naglabas ng TRO or Temporary Restraining Order ang Supreme Court ukol sa kautosang CHED. Nang maglabas ng TRO ang Korte Suprema ay naglabas din ng payag ang CHED ukol dito at inilahad ang panibagong syllabus ukol sa Pilipino na maaaring gamitin ng mga universidad upang tumilama sa alinsunod sa CHED Memo Order CMO number 595 Series 1996 at CMO number 4 Series 1997 na nagsasabing ang mga kolehiyo at universidad ay kailangan mag-adopt ng 9 na unit ng asignaturang Pilipino para sa mag-aaral, 6 na unit ng panitikan para sa mga mag-aaral na nag-aaral ng programang humanidad, agam panlipunan at komunikasyon, at 3 unit ng asignaturang panitikan para sa hindi kumukuha ng nabanggit na programa. Ngunit nang ilabas ng CHED ang CMO number 13-5115 Series 2017 at iba pang memo tulad ng CMO 67, 70, 74, 83 Series of 2017 at CMO number 1 Series of 2018 ay hindi pa rin kasama ang asignaturang Pilipino at panitikan sa pangunahing asignatura ayon sa tanggol wika kumpero ng si David Michael M. San Juan ayon pa rin sa convener ng tanggol wika. As early as October 2016, 11 University of the Philippines has been aiding CHED and training teachers to teach the syllabus, originally English and translated syllabi. Apparently, the purposive communication syllabi is written by the director of the Ateneo
Center for English Language Teaching 13, whose identified areas of specialization are materials development, teacher cognition, teacher education, ESL, reading and writing. A scrutiny of the content of the said syllabus and its literal translation, malayuning communication would yield the fact that it is an English for specific purposive subject with a fully English list of reference. Hence, it is very clear that the said syllabus and its translation, malayuning communication, are not Filipino subject. Ang payag na ito ng convener ng Tanggol, Wika ay naglalahad ng paglalabas ng panupalang at pagpapatupad umano ng CHED ng isang signaturang Pilipino na may deskripsyong malayuning komunikasyon ay hindi umano nagpapakita ng kabuuan ng nilalaman ng Pilipino, bagkus ito ay mga paksa sa Ingles na isinailalim lamang sa wikang Pilipino. Hanggang sa naglabas muli ng isang CMO number 57 series of 2017 na iginigiit ng panwika na hindi ilagay sa puok sapot ng CHED na nagbibigay ng kalituhan sa ibang universidad kung ano ang dapat sundin na syllabus. Ilan sa makasumusunod ay ang environmento ng mga petitioner na may idinidiin na punto lamang sa CMO 20 series 2013 or Maranan 2018. Ang tuluyang paghina at pagkawala ng pambansang wika na naglalaman ng kultura, kasaysayan at identidad. Ang damdaming makabayan o pundasyon ng anumang may kinalaman sa kultura at lipunan ng mga Pilipino na layuning pagbuklurin ang mga Pilipino na isa sa mga malayon ng Estado para sa manlad na bansa ay mahirap ng makamtan. Ang pagpapatuloy ng CMO 20 Series 2013 ay simula na ng pagbabaliwala sa Pilipino, pagiging makabayan at paglabag din mismo sa pinakdang komunikasyon. Korte Suprema at CMO 20 Series 2013 na magkaroon ng TRO ay patuloy na sinusulong ng Tanggol Wika at ibang pangguro, universidad at pakikisa sa pakikibaka ukol sa usapin ng CMO 20 Series 2013. Nang sumapit ang Nobyembre 9, 2019, ang Korte Suprema ay naglabas ng desisyon ukol sa CMO 20 Series 2013. Ayon sa desisyon, naging pabor ito sa nasabing kautusan ng ahensya. Ipinupunto ng alyansa ng Tanggol Wika na nilalabag nito ang Organic Act Commission sa Wikang Pilipino at National Commission for Culture and Arts. Ayon sa convener ng Tanggol Wika na si David Michael Sanuan, ay wala umanong naganap na public hearing at pagkonsulta sa mga eksperto ng Wikang Pilipino, kaya naman umapilang Tanggol Wika ng motion for reconsideration ukol sa pasyang ilawad ng Korte Suprema ukol sa issue. Implikasyon sa pagtanggal ng asignaturang Pilipino, pinapatay ang makabayang edukasyon, ang kawalan ng pambansang wika at pagkakakilanlan ay unti-unti mawawala sa isa sa mga mahalagang layunin ng Estado. Ang patuloy na pagsandik sa mga sumusunod na henerasyon ng wika ng ibang bansa. Ang psikolohiya ukol sa mga wikang international tulad ng wikang Ingles ay ng pagpapatuloy ng isang ng pagkakaroon ng fokus sa sariling kailangan ng bansa sa pamamagitan ng wikang pambansa. Mawawalan ng kabuhayan ng ilang guro sa universidad. Ang kawalan ng ganyak ng guro ipataas pa ang intelektualidad sa pagpapalawig at pagpapanunsiko ko sa Pilipino. Mananatili ang persepsyon ng karamihan ng mga intelektual na sa negatibong pagtingin sa Pilipino. Kultural. Ang pagbibigay pansin din sa kultural na aspekto ng isang estado ay isang makikita ring
kung paano pahalagaan ang wika. Ang pagbibigay ng espasyo ng isang estado o bansa sa wikang ay napakalaking bagay para matibay na pagtatag ng kulturang magiging identidad ng isang lahi at bansa. Sa Pilipinas, malaking pagsubok ang katanungan, ang pagsipat sa paraan ng pagpapahalaga ng wikang pabansa nang hindi nabuburangin ng kultura at wika ng ibang etnikong pangkat. Ang ilang mga eksperto tulad ni Prospero R. Cobar ay nakapagbigay ng idea at teoryang magbigay ng matibay na pag-aaral sa kaisipan. Wika at kulturang Pilipino na tinatawag sa Pilipinohoya. Ang Pilipinohoya ay ayon kay Cobar sa panimula ay kanyang papel ay hinango sa dalawang salita, Pilipino at Lohiya. Ang Pilipino ay maaari ang mamamayan o ang wikang pambansa. At ang Lohiya naman ay sina-Pilipino ng salitang Latin logos na ang katuturan ay sistemang pag-aaral. Ang nasabing larang ay hindi umano tumpak sa psychoanalysis ni Freud upang magbigay ng paliwanag sa Pilipinong kaisipan at pag-uugali. Ang Indo-European based theory ay linguistic ay hindi dapat gamitin ng pag-aanalisa ng wikang layo, Polynesian at kabilang wikang Pilipino rito. Ayon din kay Cobar, walang later tradition at great tradition na pinagmulan ng great civilization, ngunit ang kultura sa Pilipinas ay shared culture. May umiiral lamang na mga kultura na pinagkukunan ng mga kultura, pairalin din sa sentro. Na madaling sabi, ang batis ng kultura sa loob ng bansang Pilipinas ay siyang batayan at pinagkukunan ng mga kulturang iiral sa buong bansa sa paraang impluwensya. Kaya ayon pa rin kay Cobar, ang little tradition and great tradition ay hindi may lalapat sa karanasang Pilipino. Ang sitwasyon ng kultura at wika sa bansang Pilipinas ay isang malaking pagsubok dahil sa batis ng kultura dapat pagkunan at gawing sentralidad, ngunit hindi malawakang isinagawa sapagkat sa pag-unlad at patuloy na pagtangkilik ng nakasanayang kulturang na ibagi sa mga Pilipino, lalo na kung ang kultura ito ay nagmula sa impluwensya ng mga kapangyarihan at kulturang nagmula sa labas ng bansa. Ang pagkakakilanlan ng Pilipinas ay nasa apat na binanggit kung paano ito matatanto. Ngunit ang madalas lamang na umiiral ay ang pag-angkin ng mga banyaga kolonyal, mga taguring ibinunga ng mga politika ng presidensyasyon, at dahil dito ay napagwalang bahala ang sistema at praktikal na katutubong kalanman pagdalumat sa sariling kalinangan sa bisa ng katutubong wika. Kung mabibigyan lamang pansin ang sistema at praktikal na katutubong kalanman at pagdalumat sa sarili, kalinangan sa bisa ng katutubong wika at ay lubusang maunawaan at diskurso. Ang kalinangan pansarili at kabuuang identidad ng mga Pilipino gamit at ang etikong wika at kultura na susundin para sa pambansang kalinangan. Pagdating sa wika at kultura, sa papel ni Mergen B. Rodriguez Tatel, ang mga paraan ay naisipat sa parang sistema ng mga pangkat etniko. Halimbawa, sa mga Ilocano, ginagamit nilang mga awiting bayan upang mapanatili ang pagiging dominante at identidad ng mga kanilang pangkat etniko. Kapag ang awitin naman ay masyadong bandog, ay sinasalin nito sa kanilang wika na maaaring sundin ang konteksto ng kanta o gagawa ng panibagong liriko at kahulugan. Sa gayong paraan ay napapanatili ang wika at kulturang kanilang itinatag at kahit sa pagbabago ang panahon. Isa ring halimbawa ang mga paraan ng paggamot sa iba't ibang panig ng bansa. May mga pagkakaiba ngunit may mga pagkakatulad nito. Ang paglapat sa kaparehong lapat ay magbigay daan sa pagkalahatang sistema sa maayos na pag-aaral sa kultura, kaisipan at lipunang Pilipino.
Ang ugnayan ng paliwanag ni Prospero R. Cobar at Mary Jane B. Rodriguez Tatel ay isang maliwanag na paglalahad ng paraan kung paano malilinang ang pambansang identidad sa bansa sa pamamagitan ng kultura at mayroong sa Pilipinas. Magkaroon ng isang halimbawa ng papalaga pa kaysa kalamnan kung ang mga mamayan ay bibigyan ng mga malinaw na kalaman at karunungan na umiiral sa buong bansa sa pagiging sanlihan o gabay sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Ang kamalayang nabanggit ay isang mahalagang papel upang maitatag ang isang nasyong dapat pairalin ng mga Pilipinong gamit ang kulturang wika meron sa buong Pilipinas.